Mabigat na ba ang pasan-pasan mong krus sa buhay? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 14, verses 25 to 33, and I read it for you. Now large crowds were traveling with him, and he turned and said to them, "Whoever comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, and even life itself cannot be my disciple. Whoever does not carry the cross and follow me cannot be my disciple. For which of you, intending to build a tower, does not first sit down and estimate the cost, to see whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid the foundation and is not able to finish, all who see it will begin to ridicule him, saying, 'This fellow began to build and was not able to finish.' Or what king, going out to wage war against another king, will not sit down first and consider whether he is able with 10,000 to oppose the one who comes against him with 20,000? If he cannot, then, while the other is still far away, he sends a delegation and asks for the terms of peace. So therefore, none of you can become my disciple if you do not give up all your possessions." Narinig po natin sa ating pagbasa, ano ba ang dapat gawin ng isang gustong sumunod kay Kristo? Ano ba ang katangian ng isang tagasunod ni Kristo? Isa po sa nabanggit ay ang dapat pasanin niya ang kanyang krus araw-araw. Whoever does not carry the cross and follow me cannot be my disciple. Kung hindi mo papasanin ang iyong krus at susundan ang Panginoon, hindi ka maaring maging kanyang alagad. Ito po'y kanyang sinabi sa ating binasang ebanghelyo. Tanong, ano po ba yung mabigat na pasan-pasan na krus ninyo sa kasalukuyan? Ito ba ay yung asawa? Ito ba ay pamilya, relasyon, kaibigan, business, pag-aaral, sariling mga problema, sakit? Ano ba ang mabigat mong krus na kailangan mong pasanin araw-araw? Ang ating pong pagtsatsaga, ang ating pagsusumikap sa buhay, gaano man kabigat ang ating pasan-pasan, ay mga sangkap na nagtutulong sa atin at nagtutulak sa atin upang maging kamukha ni Kristo. Si Kristo na hindi sumuko, si Kristo na nagpasan ng lahat ng ating mga kasalanan ng mabigat na krus para tayo ay tubusin. Ginawa niya ito sapagkat mahal niya tayong lahat. Sa ating pagpapasan sa ating mga mabibigat na krus, tingnan natin, bakit ko ba kailangang pasanin ito? Tanungin mo yan sa sarili mo. Mahalaga bang pasanin ko ito? Ano ba ang makukuha ko sa pagpapasan nito? Baka hindi mo namamalayan na ang makukuha, ang pabuya na naghihintay sa iyo o sa isang taong matyagang nagpapasan ng kanyang krus ay buhay na walang hanggan. Ngunit hindi po natatapos sa pagpapasan lamang. Kung hindi, lilitaw lang itong bayanihan. O kaya naman, lilitaw lang itong pangmakasariling intensyon ng pagpapasan. May karugtong po ito na sinabi si Jesus. Ito po yung follow me. Tayo po ay nagpapasa ng mabigat na mga krus sa buhay sapagkat sinusundan natin ang mga yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin na ang landas patungo sa kabanalan, na ang landas patungo sa kalangitan ay maitukumpara natin sa isang makipot na daan. Ayaw ng iba, hindi pinipili ng iba. Mas pinipili nila ang mas maluwang na daan. But God is reminding us to enter the narrow gate. Ang pagpapasan ng krus, may paghihirap man, may mga luha man, may kalungkutan man, pero kinaumagahan,
sisilay ang bagong pag-asa. At ang ating mga mata na babad sa luha ay pupunasan ng ating Panginoon. Matyaga mong pasanin ang iyong krus ngayon at masaya mong sundan ang mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, iniaalay namin ang aming buhay sa iyo. Papasanin namin ang mga mabibigat na krus na darating sa aming buhay, sapagkat alam po naming hindi nyo kami pababayaan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. God bless you po.